Marami talagang humahanga kay Glenda de la Cruz dahil sa kanyang pagiging sikat, prominent at pagiging successful CEO of Brilliant Skin. Marami talaga ang nag-idol dito at nais din na sana ay matulad sila kay Glenda sa pagiging successful nito bilang isang negosyante sa murang edad. Pero sabi nga nila, hindi lahat ng success ay minsan napupunta sa iyo. Dahil kung gaano ka-successful si Glenda de la Cruz Victorio ay saka naman nagkaroon ng problema ang kanyang family life kung saan ng kanyang asawang si Christopher Victorio. Pero sabi nga nila, pag nagsara ang chapter ng puso mo sa dati mong karelasyon ay magkakaroon muli ng panibagong pag-ibig. At ito nga ay natagpuan ni Glenda de la Cruz sa isa ring negosyante na si Nicolay Catral. Ating kilalanin kung sino nga itong nagpatibok muli sa puso ni Glenda de la Cruz. At ano nga ba ang katotohanan sa paghihiwalay nila ng kanyang dating asawang si Mark Christopher Victorio na inamin niya na ang punot dahilan ng kanilang hiwalayan. Ating alamin. Ang istorya ni Glenda de la Cruz ay may tuturing from rags to riches dahil tinaguyod niya talaga ang Brilliant Skin kung saan ay marami na itong kumpanya at siya ay napakabatang CEO. Kaya naman ay marami talaga ang humahanga dito dahil sa pagiging successful nito as CEO of Brilliant Skin. Inamin ni Glenda de la Cruz na marami siyang dinaanang pagsubok at paghihirap nung siya'y bata pa dahil galing siya sa broken family. At sa murang edad ay ibinigay siya ng kanyang mga magulang sa kanyang lola na ang lola niya na ang nagtaguyod sa kanya mula nang siya ay mag-high school. Hanggang ngayon ay kapiling niya pa rin ang kanyang lola. Inamin ni Glenda na nangangalakal pa siya ng basura noon. Lahat ginagawa niya para matulungan ng kanyang lola na makakain sila. Kaya naman pinangarap niya na one day ay magkaroon siya ng negosyo at gagawin niya ang lahat para maging successful ito. Ito ang kinuwento niya kay Ogie Diaz nang siya ay in-interview. Inamin din ni Glenda na siya ay maagang nag-asawa. Sa edad na 19 years old ay ikinasal nga siya sa kanyang dating asawang si Mark Christopher Victorio. At the age of 19 ay ipinanganak niya ang kanyang first child at nagkaroon nga sila ng kanyang ex-husband ng 2 anak na lalaki. Inamin ni Glenda na kung ano-anong racket ang kanyang pinasok para lang maitaguyod ang kanyang pamilya at pinagtulungan nila ito ng kanyang asawa. At the age of 19, siya ay naging CEO of Brilliant Skin at ang kanyang unang product ay nag-viral. Ito yung iconic charcoal soap. At dahil nga sa charcoal soap na ito, nagtuloy-tuloy na ang success ni Glenda de la Cruz. At ngayon, isa na siyang founder and CEO of Brilliant Skin Essentials Incorporation at marami pa rin siyang mga ibang kumpanyang itinaguyod. Ngayon ay maituturing na ngang si Glenda de la Cruz na youngest billionaire in the Philippines. Pero sa kabila ng successful ng kanyang kumpanya at pagiging billionaire sa murang edad, ay saka naman nagkaroon ng problema ang kanilang pagsasama ng kanyang husband. Ayon pa sa kwento ni Glenda, at the age of 17, she got pregnant. On the day of her debut, she got married in the morning and attended her debut party in the evening. At the age of 19, she founded her own skincare company. Ito yung Brilliant Skin Essentials. Naging successful ang kanilang company sa pagtutulungan nila ng kanyang dating asawang si Mac Victorio at meron nga silang 2 anak named Chris McLean at ang kanyang isa pang anak na si Chris McBride.
Ang akala ng lahat ay very successful ang kanyang marriage life. Pero inamin ni Glenda na 3 years na on the rocks daw ang kanilang pagsasama ng kanyang asawang si Mac. Pero tinatago niya lamang ito para hindi makita ng tao. Dahil ang pangarap niya nga talaga ay magkaroon ng masaya at buong pamilya. Pero unfortunately ay hindi nangyari yon. Inamin din ni Glenda na talagang ginawa niya naman ang lahat ng best niya para ma-save ang marriage. Pero sabi nga niya ay hanggang doon na lamang ang kanilang relasyon ng kanyang dating asawang si Mac. Dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang asawang si Mac, marami talaga ang nalungkot, lalo na ang mga distributors at resellers ni Glenda at ni Mac sa kanilang kumpanya. Marami ang nanghinayang nalungkot, pero sabi nga nila ay sino naman sila para humusga sa mga nangyayari sa buhay ngayon ni Miss Glenda. Marami talaga ang nalungkot kung kailan naman daw naging successful na ang kanilang negosyo saka pa sila naghiwalay. Kung kailan daw na marami na nga rin silang pera, marami na silang empleyado at marami na silang negosyo, saka naman sila hindi nagkaunawaan. Ito ang kanyang interview kung saan in-explain niya ang punot dulo kung bakit sila tuluyang naghiwalay ng kanyang asawang si Mac. Sana, Lord, ay may manibigay sa akin. Sana, kasi alam ko naman na masyado pa akong bad. Kinasal ako 18 years old. So parang, ang tagal din naman namin, 9 years kami. 10 years na sana this year. So, hindi lang siguro kami nag-meet doon sa success na Namin na nga ni Glenda na ipinaglaban naman nila ang kanilang relasyon. Pero sabi nga niya hanggang doon na lang yata ang kanilang relasyon ng kanyang dating ex-husband na si Mac. Inamin din ni Glenda na talaga naman nagkabalikan sila at ginawa niya ang best para mabuo ang kanilang pamilya. Pero sabi nga niya, hindi talaga nangyari ang kanyang wini-wish na mabuo muli ang kanyang pamilya. Inamin din ni Glenda na nalungkot siya sa pangyayari dahil ang wini-wish niyang pagiging buo ng pamilya ay hindi na talaga matutupad dahil naghiwalay na nga sila ng kanyang dating asawang si Mac Victorio. maging successful na hindi niya makikil na masyado ko lang siya. Kasi deserve niya yan kasi mabuti siya tao. So, sa tingin mo ba may pros and cons sa pagiging strong woman mo? I think po, kasi minsan sa sobrang strong ko, parang na-overpower ko siya o yung mga tao nakapaligid sa akin. Minsan, sa sobrang eager ko din na mapalaki yung company, aminado naman ako na hindi ako nagkaroon ng maraming oras sa kanya. Inamin din ni Glenda na nagkabalikan nga sila nung time na yon dahil tinatry niya ang best nila na sana mabuo muli ang kanilang pamilya. Pero inamin na nga niya na noong time na nagtry siya ay talagang ayaw na ng kanyang asawa. Kaya nag-give up na lamang daw siya. Pero after that, nakita ko talaga na parang mas better na tinanggap ko na. Pero sa ngayon, siya naman, wala pa rin. Actually, wala talagang third party. Hindi totoo yung mga chismis. Minsan nga nagugulat na lang ako kung kani-kanino na lang ako nakachismis ngayon. Kung siya naman yung gagawa ng video sa kanya, are you still waiting? Hindi na. I think end na talaga ng chapter na. Marami talaga ang nalungkot sa kanilang paghiwalay. Pero sabi nga nila, ay ganoon talaga minsan ang buhay. Hindi lahat ay mapapasayo. Pero ang importante ay nagko-co-parenting sila ng kanyang dating asawang si Mac Victorio. Pero wala na raw balikan pang mangyayari dahil tinuldukan na nila ang kanilang pagsasama. Ang importante ay nagkakaunawaan sila para sa kabutihan ng kanilang mga anak. Ilang taon din walang karelasyon si Glenda de la Cruz. Kaya naman sabi niya noon sa kanyang interview, pagbibigyan siya ng chance ni Lord na bigyan pa muli ng partner. Sana ay yung lalaki magmamahal na ng totoo at tatanggapin siya kung sino siya at mamahalin ang kanyang mga anak. Ngayon nag-post na si Glenda de la Cruz ng bagong inspirasyon niya. Ang lalaki nagpatibok muli ng kanyang puso.
Sino kaya itong maswerteng lalaking ito? Sino kaya siya? Ating kilalanin. Although sa post na ito ni Glenda de la Cruz ay wala pa siyang inaamin kung sino itong lalaking ito. Pero sabi niya ay makikilala nyo na siya soon. Pero syempre ang mga netizens ay nag-research na. Sino nga ba itong lalaking ito na nagpatibok muli kay Glenda de la Cruz na isang successful CEO? Ating kilalanin kung sino siya. Itong lalaking ito ay inamin ni Glenda de la Cruz na siya ang CEO of Essentia. Isa itong mga perfumes na nilaunch ng bagong CEO. Kaya naman maraming naging masaya nang inamin mismo ni Glenda de la Cruz kung sino itong CEO na ito ng Essentia. Sinabi pa ni Glenda na very proud ako sa kanya dahil habang binabantay niya ako sa hospital last year ay binubuo naman niya ang kanyang sariling brand. He's a private person, gentleman, smart, hardworking at syempre sobrang mapagmahal at maalala. Pero sino nga ba itong lalaking ito na bumihag sa puso ng CEO na si Glenda de la Cruz? Siya ay walang iba kundi si Nicolay Catral. Siya ay former Chief Commercial Officer of JARC Group of Companies. At take note, nag-aral siya sa St. Paul University ng Tuguegarao City, Cagayan. Bukod sa Ilocano, si Nicolay Catral ay meron na ring bagong negosyo at CEO ng bagong brand Essentia.ph. Ito ay mga perfumeries. Sa pagbubukas muli ng panibagong pag-ibig kay Glenda de la Cruz, marami ang naging masaya para sa kanya. Deserve daw ito ng CEO dahil napakasipag nito. At karapat-dapat din naman siyang mahalin ng tuluyan ni Nicolay Catral dahil napakabuti ng puso ni Glenda de la Cruz. Tulad naman din ng sinabi ni Glenda na itong si Nicolay ay may mabuting puso, napakamapagmahal na tao at tinanggap siya ng buong buo, pati ang kanyang mga anak ay deserve nilang dalawa na lumigaya habang buhay. Sabi nga nila, pag nagsara ang isang chapter ng puso mo, ay for sure may mag-o-open na panibago sa buhay mo. Siguro ito ang mas nararapat at mas karapat-dapat na mahalin habang buhay. Sana ay ito na nga ang forever ni Glenda de la Cruz. Hanggang sa muli, bye!